sa social media. Nakilala siya dahil sa kanyang matapang at controversial na mga mismong opinyong pangpolitika. Ngunit madaling araw noong Hulyo 17, binaril at napatay ang 24 na anyos na vlogger na si Alicia Mima Alicia Lipata sa labas mismo ng kanyang tahanan sa Caloocan City. Habang nasugatan naman ang kanyang kinakasama, may kaugnayan ba ang pag-atake sa kanyang mga pahayag online o may mas malalim at personal na dahilan sa likod ng krimen? Habang patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang mga taong sangkot sa pamamaril, ating balikan kung ano ang nangyari, ang mga posibleng motibo, iniimbestigahan at ang mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot sa pagpaslang kay Mima Alicia. Isang madaling araw, katahimikan ang bumalot sa isang subdivision sa North Caloocan hanggang sa sunod-sunod na putok ng baril ang gumising sa mga residente. Noong Hulyo 17, 2026, binaril at napatay sa labas ng kanilang tahanan ang 24 anyos na political vlogger na si Alicia Lipata na mas kilala sa social media bilang Mima Alicia. Nasugatan din sa pamamaril ang kanyang kinakasama. Kilala si Mima Alicia sa kanyang natatapang at controversial na komentaryo tungkol sa politika at iba-ibang isyong panlipunan. Dahil dito, maraming tanong ang agad na lumitaw. May kaugnayan ba ang kanyang mga pahayag online ang pagpatay? O posible bang personal na alitan ang dahilan? O may mas makapangyarihan taong nag-utos sa krimen? Ayon sa Philippine National Police, 2 sospek na ang natukoy sa tulong ng mga kuha ng CCTV. Gayunman, hindi pa kumpirmado ang tunay na motibo at wala pang opisyal na natutukoy na mastermind habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa video na ito, ating bubuuin ang mga pangyayari bago at matapos ang pamamaril, ang mga anggulong sinusuri ng mga otoridad at ang mga tanong na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sa kasugutan. Ito ang kwento ng kontrobersyal na pagpaslang kay Mima Alicia. Bago ang madugong pangyayari, yumanig sa kanyang pamilya at mga taga-subaybay si Alicia Lipata na mas kilala sa social media bilang Mima Alicia ay isa ng pamilyar na mukha sa mundo ng political vlogging. Sa edad na 24, ginagamit niya ang kanyang social media platform upang magbigay ng opinyon tungkol sa politika, pamahalaan at iba pang isyong panlipunan. Hindi siya natakot magsalita at madalas ay direktang matapang ang paraan ng kanyang pagpahayag. Hayagan niyang ipinapakita ang kanyang suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito, kilala rin siya sa kanyang matitinding pagpuna kay Vice President Sara Duterte at sa ilang personalidad ng kaalyado ng pamilyang Duterte. Dahil sa kanyang mga komentaryo, dumami ang kanyang mga taga-suporta. Ngunit habang lumawak ang kanyang audience, dumami rin ang mga taong hindi sang-ayon sa kanyang mga sinabi. Ang bawat video at pahayag niya ay nagdudulot ng mainit na diskusyon sa social media. May mga pampupuri, may kumukontra, at mayroon din nagpapahayag ng galit. Hindi lamang siyang isang ordinaryong social media user, bahagi rin siya ng United Vlogger and Influencers of the Philippines, isang grupo ng mga content creator na kilalang sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit sa likod ng kanyang aktibong presensya online,
may mga personal na alitan at mga kasong may kaugnayan umano sa ilang taong nakasagutan niya sa social media. Ang mga pangyayaring ito ay kabilang sa mga anggulong kalaunan ay sinuri ng mga investigador. Gayunman, hindi pa nangangahulugan na ang alinman sa mga ito ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Dumating ang gabi ng Hulyo 16, 2026 at nagpatuloy ang buhay ni Mima Alicia tulad ng nakasanayan. Walang nakaalam na sa loob lamang ng ilang oras ang pangalan niyang nakilala dahil sa kaniyang mga komentaryo online ay magiging laman ng balita dahil sa isang karumal-dumal na krimen. Pagsapit ng madaling araw noong Hulyo 17, pauwi na sina Mima Alicia at ang kaniyang kinakasama. Sakay sila ng kanilang sasakyang patungo sa kanilang tahanan sa Barangay 171, Caloocan City. Tahimik ang paligid, karamihan sa mga residente ay natutulog pa. Ngunit habang pagpalit sila sa kanilang bahay, hindi nila alam na may dalawang armadong lalaki umanong naghihintay o sumusunod sa kanilang mga kilos. Ipinarada ng kanyang kinakasama ang sasakyan. Bumaba si Mima Alicia. Isang karaniwang kilos na maaaring maraming beses na niyang ginawa. Ngunit sa pagkakataon iyon, hindi na siya nakapasok ng ligtas sa kanilang tahanan. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tahimik na madaling araw ay mapapalitan ng sunod-sunod na putok ng baril. At dito nagsimula ang trahedya. Tatapos sa buhay ni Mima Alicia at mag-iiwan ng maraming tanong. Sino ang may kagagawan nito? Ano ang tunay na motibo? At ang pagpatay sa kanya ay may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang political blogger o may mas personal na dahilan sa likod ng krimen. Pagsapit ng madaling araw noong Hulyo 17, 2026, si Alicia Lipada na mas kilala bilang Mima Alicia ay nagtamo ng mga tama ng bala habang sugatan din ang kanyang kinakasama. Nang makarating ang mga otoridad, idinideklarang patay si Mima Alicia sa pinangyarihan. Ang kanyang sugatan, kinakasama naman ay dinala upang mabigyan ng agarang gamutan. Agad na sinisiguro ng mga pulis ang lugar upang hindi magalaw o masira ang anumang posibleng ebidensya. Sinimulan nila suriin ang crime scene, kumuha ng impormasyon mula sa mga posibleng saksi at hanapin ang mga kuha ng CCTV sa lugar at sa dinadaan ng mga salarin. Batay sa paunang investigasyon, kararating lamang na magkaparehas sakay ng kanilang sasakyan nang lapitan sila ng dalawang armadong lalaki. Binaril si Mima Alicia ng malapitan habang bumababa siya sa sasakyan. Pagkatapos ng pag-atake, mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Dahil sa seryosong katangian ng krimen, bumuo ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group MIMA upang pagsawian ang investigasyon, matukoy ang motibo at mahanap ang mga responsable. Nanawagan din ang pulisya sa sinumang may impormasyon na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Sa mga sumusunod na oras, naging mahalagang bahagi ng investigasyon ang CCTV footage. Ayon sa PNP, nakatulong ang mga kuha upang matukoy ang dalawang pinaghihinalan sa salarin sa loob ng 24 oras mula na mangyari ang pamamaril. Ngunit sa kabila ng mabilis na paunang patugon, nanatili ang pinakamahalagang tanong: sino ang nag-utos sa pagpatay at ano ang tunay na motibo sa likod nito? Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang dalawang salarin sakay ng motorsiklo. Naiwan si Mima Alicia sa labas ng kanilang tahanan nang dumating ang mga otoridad at rumisponde ang mga tanong na nasa paligid. Idineklarang patay si Mima Alicia sa pinangyarihan habang ang kanyang sugatang kinakasama ay isinasalalim sa gamutan.
dahil sa paraan ng pag-atake, ang paglapit ng dalawang armadong lalaki, ang malapitang pamamaril at ang mas mabilis nilang pagtakas. Sinusuri ng mga investigador kung planado ang targeto ng krimen nito. Gayunman, hindi pa opisyal na kumpirmado kung sino ang nag-utos sa pagpatay o kung ano ang tunay na motibo. Bumuo ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group NIMA. Sinuri nila ang mga CCTV, footage, testimonya ng mga saksi, online activities ni Mima Alicia, mga dati niyang nakalitan at mga bata umano sa kanyang buhay bago ang pamamaril. Lahat ng posibleng anggulo ay patuloy nang inimbestigahan. Pagsapit ng Hulyo 21, sinabi ng Philippine National Police na natukoy na nila ang dalawang pinaghihinalang sa Larin at patuloy ang operasyon upang mahuli ang mga ito. Ngunit habang wala pang pinal o resulta ng investigasyon at hatol ng hukuman, hindi pa maaaring sabihin na siya kung sino ang utak sa likod ng krimen at kung bakit pinatay si Mima Alicia. Ang tanong ngayon, isa lamang ba itong personal na alitan na may kaugnayan ba ito sa kanyang mga pahayag online o may taong magbabayad upang tuluyan siya patahimikin? Hanggang ngayon patuloy pa rin hinahanap ang buong katotohanan at hustisya para kay Mima Alicia. Sa ngayon marami pa ring tanong ang walang malinaw na sagot. Sino talaga ang nasa likod ng pagpaslang kay Mima Alicia? Ano ang tunay na motibo? At may iba pang bang mga taong sangkot sa krimen nito? Habang patuloy ang investigasyon, mahalagang tandaan na ang bawat detalye ay dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa haka-haka. Ang mga itinuturing na suspect na nanatiling inosente hanggang hindi napatunayang nagkasala sa hukuman. Ngunit para sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Mima Alicia, hindi lamang itong isang balitang mabilis na lilipas. Ito ang pagkawala ng isang anak, kapamilya, kaibigan at taong may sariling mga pangarap. Hanggang hindi natutukoy at napapanagot ang lahat ng tunay na responsable, manatiling bukas ang kasong ito at manatiling rin na panawagan para sa katotohanan at hustisya. Ito po ang Alamin Crime Stories at kung wala pa kayo nakasubscribe sa video na ito ay subscribe na kayo at like nyo ng video na ito at comment kayo kung anong tingin nyo kung ano talaga ang nangyari kay Mima Alicia.